sa Panginoon, may kalakasan ka. Pag lagi kang nananalangin sa Panginoon, ipinapakakita mo sa Kanya yung pagmamahal mo sa Kanya. Every time, hindi lamang po yung sinasabing bawat paggising. Masarap po sa umaga yung meron po tayong time na in prayer and in devotion. At magbibigay po ako ng 10 meaningful benefits of prayer. Una po, ito po, prayer helps you to develop a relationship with God. Siyempre nga naman po, bilang isang anak, sa tatay po natin, kapag po tayo ay laging nakikipag-usap sa Kanya, yun pong relasyon natin sa tatay po natin, sa atin pong Panginoon, ay mas lumalalim po. Second is, prayer helps you gain an understanding of God's love. Kasi lubos mong mauunawaan yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo kung lagi kang... Ang pakikipag-usap po kasi natin sa Panginoon is nararamdaman mo yan kapag nananalangin ka sa Kanya. Nararamdaman mo yan na tumutugon siya sa panalangin mo. Kapag kinakausap mo siya, nararamdaman mo yung presensya niya, nayayakap ka niya. And third is, prayer provides answers. Di po ba last week meron pong mga panalangin na tinestified po dito na si Brother Renz ay na-renew. Bunga po yun ng panalangin natin sa Panginoon. Kaya po napaka-importante na lagi po tayong nananalangin sa Panginoon. Hindi lamang po dahil may kailangan po tayo sa Panginoon kung bakit nananalangin tayo ng taimtim. Ito dapat po yung maging daily na ano natin sa Panginoon, yun pong pananalangin na tinutugon ng Panginoon. And prayer helps you find direction in your life. Kapag po ang buhay ng Kristiyano, wala po siyang panalangin. Nabasa niyo po yung laging sinishare ni Sister Celine. Magulo ang buhay ng isang tao kung walang panalangin sa Panginoon. Siyempre, pagkagising mo sa umaga, kung nagmamadali ka, mapasok ka na, maliligo ka na, naset aside mo na yung pananalangin sa Panginoon, hindi ka na nakapagpuri sa Kanya. Pagpasok mo pa lang sa trabaho, mainit na yung ulo mo. Hindi mo na alam kung anong magiging plano mo sa trabaho kasi hindi mo inuna yung Panginoon na mag-commit sa Kanya that day na kung ano ang pangangailangan sa trabaho o protection na para sa iyo at para sa pamilya mo. Pang-lima is prayer gives you strength to avoid temptation. Katulad din po ng sinabi ko kanina na kung nananalangin na tayo sa Panginoon, hinihiling po natin lagi yung kalakasan, yung protection. So, hindi ka na sa mga trabaho mo, sa amo mo, hindi mainit yung ulo mo na pag merong task na sinabi sa'yo na maglinis ka ng bintana. Siyempre, simple lang naman yung mga inuutos sa atin. Hindi na mainit ang ulo mo kasi nag-ano ka na sa Panginoon nakipag-usap ka na sa Panginoon. Yung mga ganong kalakasan, simple lang yun. Pero kung hindi ka talagang, kung wala kang constant communication sa Panginoon, madali mong mapatulan ultimo aso na makalat lang yung mainitin ang ulo mo. Simple lang yun, pero iisipin mo, sorry Panginoon kasi hindi ako nakipag-usap kayo. Kaya ganitong mainit agad yung ulo ko, di ba? Minsan nga traffic pagpasok natin, pero mainit na agad yung ulo natin kasi hindi natin inuna lagi na makipag-usap sa Panginoon, makipag-niig. Prayer aligns your will with God's will. Hindi lamang po yung gusto natin ang pwedeng masunod. Kung hindi, kapag nananalangin tayo sa Panginoon, laging yung kagustuhan ng Panginoon ang masusunod, hindi yung sariling kalakasan natin, hindi yung sariling desisyon natin. Lagi kapag nanalangin tayo sa Panginoon, let your will be done. Hindi yung kagustuhan natin, kung hindi yung plano ng Lord. Yes, 7, amen. prayer and regular fasting can help you accept God's will. Ganon din po ang ibig sabihin nun. Kaya po tayo mayroong Friday, prayer and devotion kasi napakahalaga po nun. Na masarap po yung kapag nananalangin po tayo sa umaga, katulad ng ganito, nag-worship din tayo kay Lord. Kasi the moment na umaawit tayo sa Panginoon, meron po tayong pinanghahawakang isang Bible verse. Doon pa lang kinakatagpo ka na ng Panginoon. Doon pa lang sa Bible verse na yun na binuksan mo at binasa mo, nandun na yung deep communication mo sa Panginoon. At yung pangwalo po is yung prayer can work miracles. Alam po natin yan. Marami po tayong panalangin sa Panginoon na talaga namang magugulat ka and you will gonna amaze kung paano kumilos ang Lord. Katulad nga po ng kay Sister Joy, pauwi na siya sa Pilipinas. But
God can do miracles sa panalangin po yun. Sister Lizelle is, hindi na siya nag-renew. Pero gumawa ng himala ang Panginoon na siya ay i-renew muli ng amo. Kasi ang panalangin po, napaka-importante po yan. Amen. Napaka-importante po yan na communication natin kay Lord. Kung hindi healthy ang panalangin mo bilang isang Kristiyano, even nagwawalis ka, dapat nananalangin ka, Lord, salamat Panginoon kasi malakas ako, nakakapagwalis ako. Doon pa lang po pinupuri mo na at gino-glorify ang Panginoon sa mga simpleng ginagawa mo. And 9 po is prayer invites the Holy Spirit into your life. Napaka-importante po noon na kapag nagdarasal po tayo, yun pong Holy Spirit, ginaguide po tayo, binibigyan po niya tayo ng sapat na kaalaman, ng wisdom. And pang-sampu po, and the last is prayer helps you become more like Jesus. Amen. Ang gusto po ng katulad ng Panginoon kasi pinapanalangin rin po niya tayo. We imitate the image of God. Ang Panginoon, madasalin po siya. Wala pong Kristiyano na isang beses lamang po mananalangin. Then, sa gabi, minsan na nakakalimutan niya ng manalangin kasi pagod na siya. Dapat po, we go into deep prayer na hindi lamang po kapag may pinagdadaanan tayo, kung kailangan natin ng himala ng Panginoon, kung kailangan natin ng healing, doon lamang po tayo magiging taimtim sa panalangin. Kasi nananalangin tayo kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At the same time, nananalangin tayo kasi meron tayong need sa Panginoon. Nananalangin tayo kasi lubos nating gino-glorify ang Lord through our prayers. Kaya't napakahalaga po nitong prayer meeting na wag po natin itong pabayaan. Hindi lamang po pag naka-schedule tayo, dapat po daily lives na po natin na maging malalim po sa panalangin sa Panginoon. Yun lang po.